I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. I'll stay with you through the tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di naman
Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life.
Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. 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 Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa
buhos ng ulan, sa haplos ng hangin. Alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid, hinihiling ko na po ang katahimikan sa bawat isa sa atin bilang paggalang sa ating kapatid na namayapa at respeto na rin po sa kaniyang minamahal na pamilya. Tayong lahat ay narito sa lugar na ito upang formal na po nating ialay sa Diyos ang katawang lupa ng ating minamahal na kapatid na si Florentina B. Seralde. Pagkat ang Diyos ang siyang tunay na nagmamayari ng ating buhay, siya ang nagbigay, siya lamang ang may karapatang kumuha. Ngunit bago pong lahat, mula po sa pamunuan ng Forest Lake Memorial Park o Daneta, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya sa inyong kalungkutan na inyong nadarama sa lihinang pagpanaw ng inyong mahal sa buhay. Sa puntong ito, mga kapatid, hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo para po sa isang panalangin. Tumayo po tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kami po'y dumudulog sa trono ng iyong biyaya at habag. Panginoon, ipagkaloob mo po ang katatagan ng kalooban ng pamilya ng aming kapatid na namayapa. Ipagkaloob mo po sa kanilang ibayong kalakasan upang mapaglabanan nilang mahigpit na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sanhi ng paglisan ng kanilang mahal sa buhay. Lingapin mo sila sa lugmok ng kapighatian. Ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang lakas ng loob upang maibsan nila ang kapighatian kanilang nadarama. Ipagkaloob mo sa kanilang Espiritu Santo na siyang mang-aaliw sa kanila sa gitna ng kanilang kalungkutan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo na pang lahat ay makapaupo, mga kapatid. Narinig ng salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 27, ganito po ang kanyang sinasabi. Itinakda ng Diyos ang tao na minsang mamatay bago ang paghuhukom. So, ang ibig sabihin, mga kapatid kong minamahal, lahat po tayo ay mamamatay. Una-una lang doon sa oras na itinakda ng Diyos. Hindi po lisensya ang ating mga kayamanan. Maging tayo man ang pinakamayaman na tao sa mundong ito. Maging tayo man yung pinakasikat at makapangyarihang tao sa sosyedad. Pag tinakda na ng Diyos ang ating kamatayan, mga kapatid, ay wala na po tayong magagawa. Kahit napadalhin natin ang pasyente natin sa mga dalubhasang doktor, mga pribadong ospital,
Kung talagang itinakda na ng Diyos, wala na po tayong magagawa mga kapatid. At isipin po natin mga kapatid kung minamahal na ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Ang salitang hiram, kung uunawain natin, lahat po ng hiram ibinabalik. No, kaya maaring ito na yung oras upang ibalik po ng ating mahal na kapatid ang kanyang buhay sa Diyos. Ngunit ito po yung maganda. Ang kamatayan na siyang susi ng panibagong buhay sa piling ng Panginoon. Wala na pong sakit doon, wala nang gutom. No? At lalong-lalo na kung isang tao na namatay ay mayroon pong Kristo sa buhay. At batid ko bilang isang lingkod ng Diyos, dahil nakausap ko ang isa sa kanilang pamilya, na siya ay naglilingkod sa Panginoon at mayroon siyang pananalig sa ating Panginoon. Mga kapatid kong minamahal, according to the Scripture, kapag ang isang tao ay namatay na may pananalig sa Diyos, absence from the body is to be present with the Lord. Andun na siya kaagad. No, wala na siyang istasyon. Sa mga ating iniisip at ating mga nababalitaan, mayroon na daw istasyon. Maaaring doon sa mga walang pananalig kay Lord. Pero kahit na ilang istasyon pa yung kanilang pag-istasyonan, wala nang magagawa kasi pagpatay ng tao, that is your the end. Yan ang totoo kapatid, according to the Scripture, because the Scripture is the words of God at ito po yung katotohanan. Mga kapatid kong minamahal bilang lingkod ng Diyos, iginigiit ko na basahin ninyo ang banal na aklat dahil ito yung manual ng buhay natin. Lahat po ng relihiyon mga kapatid, kahit napasukin natin, iisa lang ang Diyos natin na sinasamba at pinaglilingkuran mga kapatid kong minamahal. Wala pong relihiyon na naipako sa krus. Walang mabuting gawa na naipako sa krus kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Dahil ang itinuturo ng maraming mga relihiyon, gumawa ka raw ng mabuti para pumunta ka sa langit. No? Pero pag binasa mo ang banal na aklat, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, we are saved by grace through faith in Christ, not by your works, so that no one will boast. Tayo nangaligtas sa magitan ng grasya ng Panginoon nang dahil sa pananalig natin kay Kristo Jesus, hindi sa ating mga gawa upang walang ipagmayabang ang sino man. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw nagpagawa ng 50 kilometrong kalsada. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw nagpagawa ng simbahan, ng barangay hall, ng covered court. Nangaya kay Kristo Jesus. Kahit na ikaw pa yung pinakamayaman na tao kung wala kang Kristo sa buhay, sa inakda ng Diyos ang kamatayan ng bawat isa sa atin ay gayon na lamang kanyang pag-ibig. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at nagsabi na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kagawa ng tao yung gusto niya. They don't rely on the words of God. They don't depend on God, lalo na kung may pera at malakas. But when their lives is on trouble, they call God. Yun yung masakit no? Pag may pera, malakas, kung saan-saan nakakarating. No? Wala siyang panahon na basahin ang salita ng Diyos. Wala siyang panahon na magsimba man lang. Magsisimba, tuwing birthday niya lang siguro. Sa amin po, mayroong isang tao 3 beses lang pumasok ng simbahan. Nung binyagan, nung ikasal, at saka nung namatay. Opo, marami pong ganon, mga kapatid. No? And one more thing I would like to inform, kung mahal mo ang isang tao, dapat may oras ka sa kanya. Kung mahal mo asawa mo, dapat may oras ka sa asawa mo. Kung mahal mo mga anak mo, dapat may oras ka sa kanila. Now, tanungin po natin ang ating sarili. Mahal ba natin ang Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, tanungin mo ulit sarili mo, nasaan ka pag araw ng linggo? Kayo po yung nakakaalam nun. Sa mga babae, sa mga nanay na masisipag, ang dami-daming araw, Lunes hanggang Sabado, pagdating ng linggo, maglalaba ako. No?
Sa mga tatay naman na masisipag, pagdating ng linggo may overtime kami. Sa mga tatay na may bisyo, pare, derby ngayon. They don't depend on God, they don't have time for God, but when their lives is on trouble, they call God. Huwag po sana kayong magagalit sa lingkod ng Diyos kasi sinasabi ko lang yung totoo. No, mga kapatid. At now I don't want to, I don't have any intention to hurt your feelings, but I just only want to awaken your faith, mga kapatid. If you believe in the Bible that this is the Word of God, if you read the Bible, God is talking to you. And when you pray, you are talking to God. So there is a communication in between God and you. Kaya kung hindi mo kinakausap ang Diyos, wala kang relasyon sa Kanya. Araw na walay gabay-labat sa relasyon mo. Ganun po ang marami sa atin. And bear in mind that communication is the ultimate evidence of right relationship. Kayo po ang nakakaalam ng mga sarili ninyo kung kinakausap nyo ang Diyos. Within 24 hours a day, ilang minuto naman ang naibibigay mo sa Kanya para kausapin siya sa pamamagitan ng panalangin. So examine yourselves. Marunong ka bang magpasalamat bago kumain, kapatid? Marunong ka bang magpasalamat paggising mo ng umaga sa bagong buhay, bagong hininga? Kaya mga kapatid kong minamahal, nawa magising yung ating pananampalataya. Ang bagay na mararanasan. Number 1 is the grand departure. Nung namatay siya at pagdating niya doon, ang sabi ng Panginoon, welcome my faithful servant. Number 3 is the grand accommodation. Ang sabi ng Panginoon, in my path. Napakaganda po ng mensahe ng ating pastor. Then at ako po ay na-bless sa kanyang mga sinabi. Then at ako po ay nagpapasalamat sa mga taong narito ngayon na nakikiramay sa aking mga ina, si Nanay Florentina, at sa mga kasambahay po namin doon na sumuporta ang Lorania family na naroon po lagi sa amin. Then at ako po ay magsasalita ng patungkol po sa aking nanay. Aking nanay ay na-stroke yan, I think almost 20 years siyang tumagal. Minsan ko nga, hindi ko alam kung tatagal yan bago tapos o hindi ko alam kung ilang taon bago na mamatay kasi matako siya sa pagkain. May wala siyang pinipiling pagkain. Lahat pwede niyang kainin. At nagtatago pa yan ng pagkain. Wala ka ng pagkain, marami pa siyang pagkain. Men, kung maghanap ka ng ibang dilata, ibang pagkain, ano niya, mais, ricado, pagtataka ka, sa kanya mayroon. Sa amin wala. At pinabutan din ng pera yan. At pero mahirap ang isang magulang. Men, sapagkat ang isang magulang, pag ikaw ay magulang, gagawin mo lahat ng bagay para mapalaki mo ang iyong pamilya o mapalaki mo ang iyong mga anak. Men, at sa isang bilang magulang, minsan pag may nararamdaman kang sakit, di mo sinasabi yan, di mo iniinda. Gagawin mo lang isang, ginagawang isang bagay upang magawa mong suportahan o gawin mo ang iyong para sa pamilya mo. Mapakain mo, mapaligaya mo. Kaya po ako nagpapasalamat sa aking ina, bagamat mahirap ang aming buhay. Aking tatay din, mahirap talaga kami. At napasalamat po ako sa kanya dahil napalaki po kami. At nakita ko po yun. At sabi ko, kasi ang tatay ay mahilig siyang minom. At sabi ko sa aking sarili, hindi ako inom ng alak. Gusto ko maging
magandang halimbawa ko sa aming pamilya. Amen. At nagnegosyo ako at pinag-aral ko aking kapatid at ilan din amin na pag-aral. Ating kapatid na si Dante ay napasalamat po ako dahil nakita niya rin ang yung nakita ko. Na kakulangan po nila na dapat namin punuan. Dahil ang kakayanan nila ay hanggang doon lang. Kaya sinuportahan ko po siya. Ating kapatid na si Rodante ay sinuportahan din niya aking mga pamangkin. At maaaring hindi kami abot sa ganitong paglibing o kalandaang ito kung wala akong pagtutulungan sa aming mga kapatid. At salamat sa aking nanay at sa aking tatay. Nakasama ko niya ibuburol ang kanyang buto sa ngayon. At kami ay napalaki ng maayos. Hindi kami nag-aaway ng kakapatid. At salamat po ako. At naroon lang siya sa bahay na sumusuporta. At hanggang sa siya ay binawian ng buhay. Papasalamat din ako muli sa inyong mga suporta, mga narito mga sumusuporta po sa amin. At sa aking mga kapatid o si Dante na narito rin po. At Diyos na po ang bahala sa ina na mag-ingat sa kanyang buhay. Paano na Sa ni Lolo, ay ni Lola. No? Sana binamay ang naging dito. Hindi ko i-expect ang nanay ko ay paano nasa January 25. Akala ko kasi abutin pa yan ng birthday niya kasi yun expectation namin. Pero hindi namin wala na kayo magagawa kailangan namin tanggapin. Talaga dahil ang buhay natin hiram lang sa Diyos. Yun lang po. Kiramay at nakipagbibing sa aming nanay. Noon si Nanay Poring, lagi siya nakikiusap sa akin na, Edith, dito muna ako sa bahay niyo sabi niya. Oo naman, ang laki-laki ito. Sinong titira dito, di kayo lang. Wala namang titira dito, kundi kayo lang, sabi ko. At ako naman ay gustong-gusto kong tumira doon kasi parang siya na rin yung gwardiya namin doon. Lahat, nakikita niya lahat ng dumadaan na tao, mga lahat-lahat. Kaya lang kung minsan parang namamahalikmag na din yata dahil sabi niya, may tao na pumasok, may sabi. Sabi ko, hindi, wala yan, hangin lang yan, sabi ko sa kanya. Kaya yun, habang nandun kami sa malayo, parang nagchat-chat lang, kumustahan, ganon. Tapos sasabihin niya yung, birthday ko na sa ganito sabi niya, papaalala niya yan. Basta magbo-birthday kayo, sabi ko sa kanya. Yung last na bakasyon namin nung last year, ang alam ko noon si nanay, nag-loan siya ng pension niya. O di marami siyang pera, kaya pinabayaan ko siya. Nagtataka ako dahil pagdating ko doon, inabutan niya ako ng 1,000. Kaya nung talagang si mother talaga, kahit ganyan, madaldal siya, pero bilang manugang, ganon, anak, unawain mo dahil matanda na nga siya at Tapos sabi ko sa kanya, dami-dami kang pera. Sabi ko sa kanya, ito, bigay ko sa iyo 1,000. Kaya kinuha ko lang yon para parang syempre parang bali sa ikakasiya din niya. Pero yung perang yun, tinago ko lang at pinalitan ko din at dinagdagan ko pa. Si mother, doon lang ako bilib sa kanya dahil napaka-generous niya. Hindi siya madamot kahit mga pagkain niya, lahat ng mga bagay na pag nagtanong ka sa kanya, marami siyang, maraming stock
na ano talagang mahilig siyang hindi naman niya tinatago yung ano lang, parang nilalagay lang niya dyan. Siyempre, kung kailangan namin, kung may hingin ka, ibibigay niya. Yun ang gusto namin kay Mother dahil pag hindi namin mahanap yung kailangan namin, nasa kanya. Kaya, di ba, doon, kaya nagtataka pa ako nga doon, sabi ni Mark, lahat, pati nail cutter, lahat, kukunin sa kanya. Lahat. Kaya sabi ko sa kanya, ganda yan, Mother, itago mo yan ha, itago mo yan. Para pag magkailangan namin, andyan ka. Kaya yun ang hindi ko makakalimutan kay nanay. Na, basta napaka-generous niya talaga na biyenan. Kahit wala na siyang pera, kung nangangailangan ka, ibibigay niya yan. Ibibigay niya yung pera niya. Pero wag mong saidin na mawawala siya ng pera dahil magagalit na siya, magdadaldal na yan. Kaya bibigyan namin siya ng pera pag ano. Kasi syempre kahit ganun, hindi naman niya kayang bumili sa malayo. Ayan, pinapadala niya sa mga, kung sino man yung may gustong ibilhan siya ng pagkain, ganun. At ganun din, nagpasalamat din ako kay Brother Ronald, sa kanyang pamilya, napakabuti nila, hindi namin ito makakalimutan dahil na sinuportahan niya talaga si nanay. Bagamat ganun, hindi siya mag-aanong makalakad, inaalalayan niya sila. Kaya nung habang nandun kami, sabi ko napakabuti ni Brother Ronald, yung pinagpalaki din niya sa mga anak niya, sabi ko, dahil kahit papaano, kahit nag-aaral sila, kahit may mga trabaho sila, andyan pa rin na sumusuporta kay nanay. Sabi ko na kahit minsan na-outbalance si nanay, narinig namin na pinapatayo binubuhat niya ni si yung panganay. Sabi ko, praise God, sabi ko, buti andun sila, sabi ko. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko na si nanay ay namatay, lumisan sa amin na masaya siya, alam ko, dahil nung last New Year, nagsama-sama pa sila doon sa bahay na masaya. Narinig po natin yung mga kwento ng buhay. Okay, sunod-sunod na po tayo. Okay, sige po, lahat na po. Viewing, magkakaroon po kayo ng picture taking ng mga pamilya. Sa amin. Sa oras na ito, yung amin pong iniaalay ang katawang lupa ng aming pinakamamahal na kapatid na si Florentina Bostillo Serralde sa kanyang huling hantungan.
Sa iyong mga kamay, Panginoon, ay tinatagubilin namin ang kanyang espiritu. Lingapin mo siya, Panginoon, at dalhin mo siya sa iyong piling sa duyan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pagkat ikaw ang siyang tunay na nagmamayari ng aming buhay. Ngayon ay amin pong iniaalay sa lupa ang kanyang katawan. Lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa ng walang hanggang buhay. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Florentina Bostillo Serralde, O Lord, and let your perpetual light shine upon her. She may rest in peace. Amen. Muli mula sa amin dito sa Forest Lake Memorial Park, Ordaneta. Kami po ito pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Sa kabila ng inyong kapigatay namin kayong napaglingkuran. Sumayin niyo kapayapaan at pagpapala ng may kapal. Pagpalain kayo ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless you all and good morning po sa ating lahat. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and look up for a smile. 'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor,